Okay. Okay. Okay na. Game na. Okay. Game na tayo. Game na. O sino ba ang mauuna sa kamatayan na yan? Sige, pakilala tayo ulit. Naka-live tayo. Naka-live. Siyempre naka-record kayo kasi mahirap naman sabihin nyo, dinadaya ko kayo. Nagre-record si Ali, nagre-record si Ali, nagre-record din ako. Hindi, maganda. Oo nga, ngayon, bahan. Kaya bang dito, kailan kita dinaya, ano? Sige. Sige. Okay. 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 Sige. Sige. Malakas ba yung boses ko dyan? Mahina ba yung boses? Okay na. Manonood daw si Lengleng. Kasi may pinuntahan ako, kararating ko lang kaya ako na late may binili ko sandali tutuloy na natin yung kahapon. Sige, so magpapakilala na ba? Hindi pa recorded, hindi pa gumagana. Gitu. I-record ako naka-record yung sila lahat para hindi madaya usapan.
ginusto ba ni Jesus na mamatay sa cross? Oh, so habang sila hindi pa nag-uumpisa, hindi, sige lang. Simula na ba? O, kasi habang hindi pa nagsisimula, basahin niyo yung Matthew 26, 53, 54. Ano, sabi doon, para matutupad ang kasulatan na dapat siyang mamatay kaya humingi ng anghel. Matthew 16, 21, 28, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw muli ako mabubuhay. Sabi niya, na alam ni Jesus yung kanyang kamatayan. Matthew 17, 22, 23, na magkatipon sa Galilea, alagad sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin. Ay, bilang na bilang ko yan, 3 araw at 3 gabi yan. Nako, yung talo kayo dyan. Ang pinabibilang lang ni Kristo diyan ay hindi sinabi ni Kristo na bibilang ka ng oras. Ang sabi niya dyan, araw at gabi. Pag may araw, araw yun. Pag gabi, gabi yun. Abot, mamaya paliwanag ko sa inyo yan. Ang 3 araw, 3 gabi, talo kayo dyan. Araw at gabi lang bibilangin nyo dyan. Yung alas 3 may araw. Alas 6 ng gabi, wala na. O, di araw at gabi na yon. Kinabukasan, may araw at gabi. Yung linggo, ang gabi ng linggo, yung alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga, madilim. Yun yung gabi ng linggo. Totoo yun, alangan naman yung alas 12 ng... Ngayon, yung alas 6 ng umaga, yun yung ikatlong araw. Hindi yun ang pinabibilang, hindi yung oras, kulit. Ang pinabibilang ni Kristo, 3 araw at 3 gabi. Hindi ba't matatalo? Ang gabi ng linggo, yung... kaya nga, yung bang madaling araw ng linggo tawag ba di araw? Oh, yung alas 12 ng... Kaya nga, bumilang ka. 3 araw, nung linggo may araw. Nung Biyernes may araw. Oh. Yung gabi ng Biyernes, kadali-dali sige. Sige, record na. Okay, so magandang araw o gabi sa inyong lahat sa mga kayo nasa panig ng mundo, no? Mga kapatid kong Islam, minamahal namin kayo sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Ako si Armand De Castro, si ventilador ng Patri Passionism Belief. Hindi ko kami niniwala sa Trinity, ano? Ang aming Ama ay si Kristo lang na naging tao, naging tupa at umakyat sa langit at binuo sa Espiritu. Ano po, salamat po. Huwag kong nagpipilit ng Trinidad si Ali, ano, sa debate. Mabubugbog lang yan. Hoy Ali, daldal ka ron ng dalda. Pakilala ulit. Ay, grabe. Pakilala ulit. Hindi naman nakikinig yan eh. Okay, so ako po si Armand De Castro ng Patri Passionism Belief. Hindi, papakilala lang.
Hindi nga ako Trinity, nandun nga sa vlog ko, sabi mo pa nga, tama ako eh, nung kadebate mo si Camacho eh. Oh, gulo. Okay, uli po, muli magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ang founder ng, co-founder po actually, ng Patripasyanism. Ang founder po niya ay Sinuetos at Praxias ng Church of Smyrna. Asia Minor, no? Noetos, Praxias. I-search po ninyo yan sa first century. Okay po. Noetos, Praxias. I-search nyo yun. Hindi. Sige, salamat po. At si Ali naman na magpakilala. I-search nyo yung i-search nyo kasi yung Patripasyanism, Ali. Naririnig ka sa live eh. Kaka-istorbo eh. Sige, okay na yan. At kilala nyo naman ako. Papakilala lang, Mr. Moderator, naglalatag na yan ang kalokohan niya. Mamaya ka, huwag ka masyado mainit. Okay. Okay, so start na po ako. Ikaw yon, nagmumute ka, minumute mo nga ako, hindi tayo nandadaya. Wala tayo. Okay. Okay na. Okay. So ako po ano. Okay, start na tayo. Ako. Pinako yan eh. Ito. Okay, sige. Okay po, maraming salamat po sa inyong mga taga-subaybay, no? Ito po ang awit 22.1. Basahin po nyo ron. Nakalagay sa awit 22.1. Sumakay kayo sa washing machine ni David. Dahil wala na kayong time machine. Puntahan nyo si David 1000 plus BC, ha? Puntahan nyo ron sa kwarto niya. Ang sinusulat ni David sa awit 22.1, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi yung gano'n, ano? Nakasulat po yun. Tapos, doon po sa Psalm 22.15, sabi doon, ang aking dilay dumidikit sa aking ngalangala, so nauuho po si Kristo. Sa 22.16, binutasan nila ang aking kamay at aking paa. Sinusulat po yun ni David, ano? Halimbawa, nandun tayo sa time of David, 1200 BC. Sumakay ka sa washing machine yun, nandun tayo. Sinusulat ni David. Diyos ko, ba't mo pinabayaan? Sabi, sa 22.16, binutasan nila ang aking kamay at paa. At sa 22.18, hinapak nilang aking kasuotan sa gitna at kinang pinagsapalan ng aking kasuotan, sabing ganon. So yun po ay sulat ni David. So dumaan ng 1200 BC, 1000 BC, 900, 800, 700, 600, 400, 300, 200 hanggang 1 BC. Wala po nakakatupad noon. Ngayon, merong nakakabasa noon, kiniklaim nila Jonicus, ni Bacchus, nila Osiris na sila yung nakaprophecy. Ano po? Hindi po si Kristo ang ginagayan, hindi si Kristo ang nanggaya sa kanila. Sila po yung nanggaya kay Kristo dahil nga matagal na nakahula yan, ano po. So, ang sumunod po niyan, dahil sabi rito sa John 1924, no? Nag-usap-usap ang mga kawal, wag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo upang matupad ang hula na sinasabi, binahagi nila sa kanila aking kasuotan, ang aking balabal, kanilang pinagsapalaran. So, tinupad lang po ni Kristo June 1924. Yung namang John 1928, mga kapatid, puntahan ninyo. Ako na may nag-i-slideshow rito sa aking live. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng bagay naganap na, yung mga hula, upang matupad lang ang hula, ay sinabi niyang, nauuhaw ako. Ano po? Ngayon, kung titingnan po natin, nung nauuhaw ako, sabi ni Kristo, pag sinundan ho ninyo yan doon sa
Isaiah 69:21 ay awit 69:21, paiinumin po yun ng suka. Sa awit 69 ha, si David, puntahan nyo na naman, nagsusulat yun doon sa kwarto niya. Binigyan nila ako ng pagkain mapait sa aking kauhayan, binigyan nila ako ng suka na maiinom, ano? Nakalagay po doon, paiinumin daw ng suka si Kristo. So natupad lamang ang hula noong Jan 1929 na may mangkok doon na maasim na alak. Tikita nyo, nakakwento na yung buhay ni Kristo. Ngayon, ang sabi ni David sa awit 31:5 po, sasabihin daw ni Kristo, Ama, sa iyo ko'y nahabilin ang aking espiritu. Ayan, nakalagay, Ama, sa iyong kamay nahabilin ko ang aking espiritu. Nakalagay na po yun sa awit 31:5, ano? Ngayon, naman pong yung Ama, patawarin mo sila at di nila alam ang kanilang ginagawa. Nasa Isaiah 53:12 po yun. Na siya kasama ng mga masasama at sila dinalangin patawarin. Ano? Nasa Isaiah 53:12 po yun. So, ang nangyari, nakakwento na pala sa Old Testament yung buhay ng Panginoon Jesucristo na gaganapin niya, no? Kaya nga sabi rin sa Zechariah 12:10, ang sabi doon sa Zechariah 12:10 ay pinagmasdan nila na parang anak na panganay yung kanilang inulos, sabi kong gano'n, ano? Yung tinusok. Nakasulat na ho yun no? Na pinagmasdan nila ang kanilang inulos, sabi gano'n, ano? Kaya sabi roon sa John 19:37, sinabi naman ng hula, upang matupad ang hula sa John 19:37, ay pagmamasdan nila ang kanilang inulos, tinusok, no? So, wala na po palang bago kasi nakakwento yan doon sa OT, no? Ngayon, ang sabi nga po rito ni Moises sa Exodus 12:46 po, ang sabi po ni Moses doon ay hindi mababali ang buto ng kordero. Exodus 12:46, sabi ni doon nyo kakainin sa bahay at walang mababaling buto ng kordero. Doon po sa John 19:36, pag kinilig nyo dyan 19:36, nakalagay doon, nangyari ito upang matupad ang hula na hindi mababali ang isa man sa kanyang buto. Ayun, no? So, napakaganda po pala. Talagang ang buhay ni Kristo ay nakakwento na sa Old Testament. Kaya hindi po nyo maaaring baliin yon dahil si David na po ang nagsasalita. Kung sumakay kayo sa washing machine nyo, nakikita nyo rin sa kwarto niya siya, nagsusulat. No? Salamat. Okay, salamat. Mabuti naman na kapatid na Ali. Ikaw, kumusta ka dyan? Yes. Parang Galatia, from Genesis tumalakay po, mga kapatid. Genesis tumalakay ay mamamatay ang Diyos. Isaiah 53:1-12, basahin po ninyo yon. Mayroong kordero ron na hindi umimik. Kahit siya'y gupitan, nakalagay po yan. Talagang mamamatay ang Diyos. Yan po ay Pasko. Next question. Kasi yan ay patutuo ni Saulo, paano siya tinawag ni Kristo, na patay na yan ay tinatawag pa siya, kaya sinabi niyang walang kamatayan. Ikaw man ang tawagin ng patay na, sasabihin mo yan na walang kamatayan at nananan sa liwanag dahil binulag siya nung liwanag na yon. Yan ay patutuo niya. Hindi niya sinasabing hindi namatay ang Diyos niya. Dahil sa Acts 9, Acts 22, Acts 26, ang pinatutunayan ni Pablo ay yung Diyos niyang napatay at nabuhay na mag-uli. Next question. Yes, pinatay ko yung Diyos ko dahil yun ang nakahula na gusto ng Diyos na mamatay siya. Kaya nga sa Pilipos 2, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos.
ibinaba yung sarili na mo na isang alipin, gusto mo mamatay ng Diyos ko, ano pakialam nyo? Yun nga nakahula para sa dugo ng kordero. Kaya nga may Pasko yung pagliligtas niya. Ngayon, kung hindi siya mamatay, useless ang tipan. Nakalagay sa Hebrew 9:16-17 yan. Ang gumawa ng tipan, kailangan mamatay. Kung hindi mamatay, walang kwenta. Next question. Hmm. Hmm. Mm. Mali. Hindi naman tumatama yung Quran kahit kailan. Dahil hindi naman po pwedeng yung tao dalhin sa langit. Ano ngayon si Kristo sa langit kung hindi nyo pinatay? Sige daw, siya na yung Diyos, di ba? Siya na yung Diyos ngayon. Dahil hindi pala nyo pinatay. Yung Diyos lang naman ang hindi namamatay. Ngayon si Kristo kasi sa John 2:19-22, sabi niya, gibain yung templong to, tatayo ko 3 araw. Patayin nyo ko, tatayo ko yung sarili ko 3 araw. Ginamit yan sa Mateo 27:40 na panglait sa kanya. Ikaw na nagsasabi, kaya mong itayo ang templo baba ka sa cross. Iligtas mo yung sarili mo, sabi nga no. Next question. Hmm. Hmm. Yung ama kasi, naging tupa ng Pasko. Yung ama lang ang Diyos ko, na naging tupa nga, kinukwento sumasagot Ano ba Diyos ko? Dinadala mo ko sa Trinity Ang Diyos ko, sasagutin kita. Okay, ito ang sagot. Ang Diyos ko yung Diyos ko yung ama't anak Okay, sige, sasagot na ako ng diretso. Ang Diyos ko yung ama. Okay? Sapagkat yung ama, tas ali, ay tinawag lang na anak ng Diyos. Sa John 1:49, siya na yung hari ng Israel sa Isaiah 44:6. At next question. Ang Diyos ay amang Jesus lang. Si amang Yeshua na naging tupa, umakit sa langit, binusang kanya espiritu sa Joel 2:28-32 na natupad sa Acts 2:16-25. Isa. Sumasagot nga ako, isa lang Isa nga lang. Sinabi ko na nga isa. Sumasagot ako, sabi ko, ang Diyos ko, isa lang. Hindi siya nakikinig. Objection, Mr. Moderator. Wala naman ako sinasabi mag-amay Diyos ko ba't pinagpipilitan niyang may anak na Diyos ko?
Oh, sinagot mo na, Mr. Moderator, sinagot niya na. Sabi niya, ang Diyos Ama rin daw ay tinayo ko, yun din yung Diyos Anak. Oh, tapos pabibilang niya. Di isa lang yun. Ano ba, Ali? Nahihilo ka. Di ba? Nahihilo na yata si Ali eh. O yung Diyos Ama, John 2:19-22. Ibain nyo ang templo kung ito, tatayo ko 3 araw, sabi ni Kristo. O, siya rin ang nagtayo ng katawan niya at nang mabuhay siya maguli, ay siyempre yung Diyos Ama yun. Nag-anyon pa lang yun. Ang Diyos Ama. Diyos Ama ang namatay, makulit. Sinasagot. Law. Hindi, walang pinuputol. Hello. Narinig pa ba ako dyan, Isa? Narinig pa ba ako dyan, Isa? Sige, tuloy. Ah. May sinabi ba akong Diyos Anak? Mr. Moderator, objection, Your Honor. May sinasabi ba akong Diyos Anak? May sinasabi ba ako sa mga latag kong Diyos Anak? Mr. Moderator, wala naman ako sinasabi na may Diyos Anak ako sila nag-iimbento nung aral ng patre eh. Sila kaya magpatre. Mali. Yung Diyos ko na yon, yung sasabihin niya. Inulat nga ni David, kulit. Sige, Mr. Moderator. Hello. Okay. Hello. Narinig ba ako? Maliwanag yan sa 1 Peter 1:10-11. Espiritu na ni Kristo ang nasa Old Testament na nagpasulat kay David ng Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? So, ginanap lang. Ano kakahilo doon? Kakwento na nga sa OT buhay niya eh. Next question. Mali, wala naman tinatamaan yung aklat ninyo dahil hindi naman prophetic book nga yan, wala yan sa history. Wala sa history nakasulat dyan na Psalm 22:6-15. Wala, invento lang ho yan.
Okay. So, yung Quran nyo kasi wala namang kredibilidad sa amin yan dahil invento nga lang lahat yan. Ang totoong naka sa history kasi, kahit basahin nyo yung mga prophecy ng Isaiah 53:7, 53:6, ay korderong iyahain na hindi umimik kahit kamuntiman. No? Uh, Isaiah 53:5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Kwento na sa Isaiah, no? Sige.
Okay, dito, tatanong na ako. Unang tanong. First question. Kailan natapos ang Quran? Anong taon? Objection, Mr. Moderator. Counter ako. Andun sa Quran nyo kasi yung kamatayan ng Jesus nyo. Kaya ako tinatanong kung kailan niya natapos. Kasama kasi sa susunod kong tanong yun. Anong year? Anong taon natapos ang Quran? Wala akong pinapahina. Kulit. Ikaw nga yung nagsasabi na laging choppy daw ako, kalinaw-linaw sa record mo. Puro kalokohan. Kailan natapos yung Quran? Kailan sumulpot na taon yan? Paki-Gregorian na lang po, Mr. Moderator. Nanloloko pa eh. Objection, Mr. Moderator. Kung ano-ano pang palusot yan eh. Kailan isinilang si Muhammad, Mr. Moderator? Kailan nga... Objection ako, Mr. Moderator. Hindi ba alam ni Ali yung after death o Anno Domini ng year ng Quran at kung ano-anong 4221 pa sinasabi dyan? Hindi niya ho ba alam yon? Kung anong AD? Ikaw nga bobo eh. Bobo mo, 632 AD lang eh. Kunwari ka pa eh. Dami nyo nalalaman. Sabihin mo na lang kasi 632 AD sinilang si Muhammad. Kulit. Ang karaming arte. Next question. Next question, Mr. Moderator. Kung ano-anong kalukuhan yung ginagawa ni Ali. Okay, next question. Kailan sinilang si Muhammad? Next question, kailan sinilang? Kailan namatay si Muhammad? Sige. Okay. Noong 632 AD, namatay si Muhammad. Sino matanda? Yung Quran o si Muhammad? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Teka, layo eh, ng sagot. Mag-stick ka sa tanong, Mr. Moderator, kung ano-ano kung ano-ano sinasagot. Oo nga, kaya nga nilatag niya ngay Quran eh. Ay nako.
Ngayon, magkakasunod kasi ang tanong ko na yan, kaya gumanda kayo sa tanong. Next question na nga. Next question na, sige. Kung ayaw niya na mas matanda raw yung Quran kay Muhammad. Next question. Ito ngayon ang tanong. Next question na. Next question. Agugulo nitong kausap ko. Piling matatalino kasi. Kaya yabang na. Puro kayabangan eh. Ngayon, next question. Ito ang tanong ha. Makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti ha. Talasan nyo yung mga tenga nyo. Sino ang nagkwento? Ito, makinig kayo ha. Simula 5,000 BC. Teka, makinig kayo. Ay, nako Ali, kakulit. Ano ba daldal ng daldal yan si Ali? Ikaw na lang pinagtsatsagaan ko eh. Naririnig namin eh. Buti nga, nagre-record ako. Nilulugaw niya yung debate eh. Ang tanong, simula 5,000 BC hanggang 632 AD, sinong scholar ang nagsabi, isang dokumento ilabas mo na hindi napako si Kristo by tradition? Okay, doon sa Hebrew 5:7, sabi mo, nananalangin si Kristo at may siya dininig. Ang tanong ko, doon sa Hebrew 5:8, bakit may nakalagay doon na, though he were a son, yet learn he obedience by the things which is, he suffered, kalaki-laki. Nakalagay doon, he suffered. Kung yan ay niligtas, bakit nagsuffer? Ano yung nakalagay sa next question? Ano yung nakalagay sa Hebrew 5:8? Pakibasa mo. Ayun. So, kita ninyo ha. Hindi niya nasagot na bakit may tiniis sa Hebrew 5:8. Okay. Hindi tayo buhol-buhol dyan. Hindi lang isang talata Biblia, mga igan. Ano? By context yan. Okay. Okay. Ano magulo? Kayo magulo eh. Ngayon. Sino ang... Okay, next question. Sa Quran 3:35, si Imran yung tatay ni Maria. At sa Surah 19:25 hanggang 30 ay... Sa 20 ay hinipan ni Anghel Jibril yung dibdib at nabuntis si Maria. Sa Surah 19:25 ay nagyugyugan ng dates. Sa Surah 19:30 ay nagsalita ng sanggol. Yung bang Jesus na yan ay yan ba yung pinatay doon sa inyo? Tinatanong eh. Ay nako. Tinatanong ko nga ako yung Jesus na yon, yung pinako nyo sa cross. Ano ba? Ay, nako. Ano ba ang kulit nyo? Ay, patawarin. Ano na, tapos na, rebuttal na. Gulo eh. Ay, sumagot eh. Yun nga yung Jesus ba kako na pinako nyo sa cross? Ay nako, kakulit. Hindi kasi nakikinig sa tanong eh. Tawari.
Walang ganon. Madami yan. Genesis tumalakay nga, nakahula, mamamatay yung Diyos, kulit. Nakahinang umintindi. Sa Malaki 3:1 na yan. Wala nga, kaya nabuhol. Ano na, rebattle na. Sige, second stand ako. Kahit ano na. Sige. Hindi, ako na. Huwag kang madaya, Ali. Time ko to. Ako na magse-second stand, hoy. Mr. Moderator. Sasampalin ko kayong dalawa ng katotohanan. Tumahimik kayo. Yun ang rule ng debate. Yun ang rule ng debate. Ako muna. Mamaya na kayo bumalik. Okay, salamat. Okay, sige. Okay, salamat. Salamat, okay. So ngayon mga minamahal, hindi masagot ni Ali kung sino yung matanda doon sa year. Sino matanda, si Muhammad o yung Quran? Matanda si Muhammad. Dahil sa kanya nga binigay yung Quran. 632 AD. Tumahimik ka, time ko nga ito. Hindi naman nagsasalpukan yung amin eh. Huwag kayo nagkabuhol-buhol. Kayo ang buhol-buhol. Pinakikita ko na nga yung hula ni David eh. Ala na Mr. Moderator. Maglalatag pa ba ako o iiyak na yan? Iiyak na yan. Hoy, Ali, tumahimik ka na. Hindi naman ako tanggap sa Trinity. Buti na lang, nagre-record ako. Ala, Ali boy. Bago lang yan. Mag-mute ka. Mag-mute ka na. Diyos na yun. Pag di nyo nga yung pinatay, Diyos na yun sa langit eh. Kaya tumahimik na. Di na ginalay moderator naman. Nasasaktan naman na. Nasasaktan naman. So nakuha nyo na. Na-invento lang yung Quran niya. Walang linaw yan. Sige, mag-mute daw. Wala kayo doon, hindi nyo na ako sabor-sabor na yan ni David. Wala yan. Kayo yung nakikisabor. Wala yan. Nasa topic na ng nakaraan yan. Tahimik ka na. Buti nagre-record ako. Kung hindi, naloko-loko na tayo na Ali. So, tumahimik ka na Ali. Galang mo na may moderator. Ano ba yan? Wala. Nakamute na nga ako eh. So, matanda pa si Muhammad sa Quran mo. Iyak-iyak ka ngayon. Yang kayabangan mo eh. Matanda pa pala yung si Muhammad sa Quran mo eh. Kuha nyo na. Masala na. Bukas ulit, tuloy natin at si Ali na may sanib na yata yan. At hindi na mapigilan ng pagkapahiya na mas matanda pa pala yung si Muhammad sa Quran. Paalam mo na mga kapatid at si Ali po ay may sanib na. Hindi na maawat. Inaawat na ng moderator ay ayaw na tumigil. Sige ha, iwan na namin kayo ha. Tuloy po natin bukas yung record ha. At ipi-play po natin ito. Okay. So, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Kita nyo si Ali, umiiyak na kaagad. Kasi, mas matanda pa pala yung si Muhammad dun sa Quran nyo. Tapos, nagkikisbis yan na hindi na ipako si Kristo.
Wala naman. 5,000 plus BC hanggang 632 AD. Wala naman hong kwentong ganyan. Diyan lang sa Quran yan sumulpot. Yan ang tinatawag na pandaraya. Imbento. Pinaniwalaan ninyo lahat. Kaya hinihinga ko siya ng kung sino scholar nagsulat na may kwentong ganun. Wala siyang nailabas. Wala talaga. Kasi kailan naman nagmarites niyan na hindi namatay si Jesus. Mali-mali pa nga yung tatay ni Maria dyan. Ang tatay ni Maria by tradition, si Jehoiakim. Sinulat nung Allah nyo sa Quran 3:35 si Imran, yung tatay ni Moses, saka ni Aaron. Kita nyo? Sa John 19:21, nakarecord nga sa akin lahat yan. Ayan gaganda. Tingnan nyo. Ayan John 19:21, hinipa ni Jibril yung dibdib ni Maria sa Tagalog. Pero may nagsasabi na sa Arabic na yung ibaba ang hinipan ni Jibril. At nabuntis si Maria. Di ba pinaglololo lang kayo? Wala namang ganun Sa Surah 19:25, nagyog-yoga ng dates daw yung sakit na yung tiyan ni Maria shake the farm dates. Ay, gano'n. Naging si Wonder Woman pa kayo si Maria. Dinudugo na payuyog-yog pa yung dates. Kalaki-laki nun. Ibig sabihin, walang pakpak yung Anghel Jibril nyo. Hindi na lang inabutan si Maria ng dates. Walang awa, Naghihilab na yun tiyan Payugyug pa yung dates. Tawari. So, walang pakpak ko yung Jibril na yun. Yun ay demonyo yun. Anghel na walang pakpak, Ngayon, sa Quran 19:30, si Jesus siya nagsalita ng sanggol. Sinasabi, propeta ako ng Allah at ako'y may hawak na angel sa aking kamay. Baby, may hawak na libro. Kalaki yung gagatansan siguro, So, igising nyo po yung mata nyo. Imulat nyo yung mata nyo. Dumilat kayo kung paano kayo paglololo ng Muslim. Hindi ho totoo lahat yan. Yan ay imbento lang. Kasi kung sinasabi ni Alin na yan ay galing sa panganay at yan ang bunso, dapat hindi namamali. Pag sinabing si Asare, ang tatay ni Abraham si Tera, yun ang sabi ng panganay. Pag yan ay bunso, dapat si Tera din yung ama ni Abraham. Ginawa nyo si Asar. Tinuli ng 120 years old, tinuli ng 80 years old. Samantalang si Abraham tinuli 99 years old. Windangan kayo, hindi kami, niloko lang kayo, nagpapaniwala kayo sa kwentong barbero na sangkatutak na may baha daw sa Quran 7:133 doon sa 10 plague ni Moses, So, sino matanda? Si David o si Muhammad? Si Isaiah o si Muhammad? Kung yung sinasabing windangan yung Biblia namin, dahil hindi naman yung Trinity, hindi ho Trinity yun. Dahil nakahula ho yun sa Isaiah 54:13. Sa Isaiah 54:13 nakalagay yun, puntahan ninyo na tuturuan kayo mismo ng Diyos. And all the children shall be taught by the Lord. Yun, inangkin po yan ni Kristo sa John 6:45. Na sinabi niya, siya yung katuparan ng hula na yun na nasusulat. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. So, yung God nga, nagturo siya yung dumating. Every man therefore that had heard, naririnig nila yung tinig ng Diyos, had learned of the Father, natuto sa Ama, at lumalapit sa akin. Come unto me. Paano nyo narinig yung tinig ng Ama, ng Diyos? Yun yung salita ni Jesus. Siya yung kasi yung Ama. So, kaya nga, kung titingnan ninyo sa Malakay, titingnan nyo sa Mika 5 to mga kapatid. Yang sanggol na yan ay Bethlehem Ephrata, sisilang ka saan ka ng Juda, sabi. At yung sanggol po na yan ay galing pa yan sa mula ng walang pasimula. Ang pagbubuhatan niya yan sa ilalim mo. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, maliit ng ka ng Juda, sa ilalabas ang magpupuno sa Israel. Ang pinagbuhatan ng sanggol na yun mula nang walang pasimula. Kaya nung natupad po yan sa Mateo 2,
tinatanong nila sa 4, sa 3, namarin to ni Herodes, nagulumayanin siya pati ang buong Jerusalem kasi sinilang nga daw yung hari, pinanganak na yung hari ng Hudyo, sabi nga. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong sacerdote, mga eskriba ng bayan, siniyasat sa kanila kung saan ipananganak ang Kristo, saan daw pinanganak yung mula ng pasimula ay siya na. Ano? Buhat po ng una at wala ng pasimula. Yung Kristo na yan, yun na yung God. No? At sinabi na sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ang nakahula ay Bethlehem Ephrata, sa lupain ng Juda. Ayan, sinabi din Micah 5:2. Nakuha nyo? Anong parang, hindi ka pinakamalit sa Pangulong Bayan Juda, sapagkat mula sa ilalabas ang hari na siyang maging pastor ng aming bayang Israel na buhat ng pasimula. Hindi nakalagay dyan, di ba? Ang kanyang pagmumulay, buhat pa nung una ng walang pasimula. Yun yung Kristo. No? Mahal kong Muslim. Mag-aral kayo, kaya nga sabi rin sa Matthew 22, tingnan nyo yung Matthew 22:41-45. Habang nagkakatiyan pa rin siya, tinanong sila ni Jesus na isang tanong. Sinasabi, ano akala niyo tungkol kay Kristo? Ayun, baga-anak siya. Siya yung Kristo, di ba? So sinatanong niya, ano akala niyo sa akin? Kanino kong anak? Di ba? Kasi siya yung Kristo, yung buhat ng walang pasimula. Sinabi sa kanila, kung kayo po'y anak ni David, sinabi nila, kayo anak ni David. Hindi naman natuwa si Kristo. Hindi naman sinabi, ang gagaling nyo, ako ay anak ni David. Nangatwiran si Kristo. Ay, kung gayon, bakit tinatawag ako ni David na Panginoon? Sinabi ng Panginoon sa akin, Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Kasi ilagay ko yung kaaway sa ilano na yung paa. Masabi sa 45. Kung tinatawag nga ako ni David na Panginoon, paano niya ako naging anak? Kung tinatawag nga siya, yung daw Kristo ni David na Panginoon, paano siya, yung Kristo, ay kanyang anak? At walang sino man nakasagot sa isang salita. Wala sino man nakasabot sa araw na magtanong pa. Yun na yung Diyos Yun ang sinasabi ko sa inyo. Dahil sinabi ng angel sa Lucas 2:11, mga minamahal kong Muslim, na sinabi sa kanila, huwag kayo matakot. Narito dinadala ko ng mabuting balita, malaking kagalangan sa buong bayan. Kapagkat pinanganak sa inyo ng bayan ni David ang isang tagapagligtas. One Lord lang. Na siya yung Kristo, ang Panginoon. Kita nyo na. Yan yung Kristo na Panginoon na nasa Isaiah 43:12, mga Islam, no? Sa Isaiah 43:12, sinabi ng Diyos, ako sa mga tuwid, ako ang Panginoon, di ba sa akin walang tagapagligtas. Siya po yung dumating. Angel testified po yun, ano? Hindi po scholar testified. Tandaan nyo yun. Linaw yan. Isaiah 43:11, ako. Si Father, kapatid bagay, ako. Panginoon, di ba sa akin wala ang tagapagligtas? Ba't nagligtas si Kristo? Sinabi ng anghel na may isang tagapagligtas na sinilang. Di ba? Okay, nagpapaloko lang kay Ali Javier at halata namang peking-peke yung Quran nyo. Hindi na nakasagot kanina sa 5:8 na kung yan niniligtas, bakit may tiniis? Pagkat pinanganak sa inyo, anghel ang nagsabi dyan, no? Sinabi sa kanila ng anghel. Nagbaba kasi libo-libong anghel dyan Papuri sa Diyos, kay taasan, sa lupa'y kapayapaan. Yun ang sabi ko dyan Ano? Yun may pastor na dinumog ng anghel. Yung baby. Yun, no? So, ayun, nakisama sa kanila yung lukbo ng anghel sa langit, nagpuri sa Diyos. Sabi ng mga anghel, luwalhati sa Diyos, sa kataas-taasan. Doon sa baby, sa lupa'y kapayapaan, sa ating pinalulugdan niya. So, kitang-kita nyo, no? Yan na po yung Lord. Si David na tumawag sa akin doon sa Kristo na Panginoon, paano niya ako naging anak? No? Hindi po yan anak ng Diyos dahil sa John 1:49. Ang sabi nga sa John 1:49, Rabbi, yung patawag na Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Yung hari ng Israel, sinabi ko yun sa Isaiah 44:6, ano? Mga Muslim na kaibigan. Ganito ang sabi ng Panginoon na anak ng Diyos, hari ng Israel. Kanyang manunubos, manunokbo, puro si Jesus yung 4 na yan. Ano sabi sa ibaba? Ako una, ako huli, ako lang. Hindi ba sa akin walang Diyos? Ano sinabi ng 4 na yan? Kami.
Natandaan nyo ha, ganito sabi ng Panginoon, hari ng Israel. Sino yung hari ng Israel? Yun ho yung nasa John 1:49 na ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Kasi sinabi na ho yun sa Lucas 1:35, ano? Ang sabi po sa Lucas 1:35 nung anghel na naman, sumagot ang anghel, sinabi sa kanya, bababa sa Espiritu Santo, dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kapangyarihan ni Kristo yan, ang Espiritu Santo. Kaya umiikot ang mundo. Kaya naman ang banal na bagay na pinanganak ay tatawagin lang yan na anak ng Diyos. Diba? Hindi ko nanganganak ang Diyos. Tandaan niya. Kaya nga sa Revelation 21:7 magtatagumpay. Sabi ni Kristo, magmama ng bagay nito. Ako'y magiging Diyos niya. Magiging anak. Okay, so natuldukan na po natin na kamatayan ni Kristo ay nasa Old Testament. Ano po? Ito, pakikita ko sa inyo yung hindi siya mabubulok. Ano? Sinabi na po yan, hindi siya mabubulok eh. Kompleto ho yan eh. Mamamatay yan ng 3 araw. Tapos, hindi mabubulok. Prophetic book yung Bible namin eh. Hindi naman yung comics na bigla nyo isisingit yung mali-mali yung kwento na nalunod yung anak ni Noah. Quran 11:43. Walang ganun eh. Ayan o, sabi rito ha. Tingnan nyo yung Psalm 16:10 o. Awit 16:10. Ang sa awit 16:10 o. Sapagkat di mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo mantitisa yung banal ay makakita ng kabulukan. Kaya nga, nung namatay siyan, sabi doon sa Acts 7:20, sa Acts 2:27, Gawa 2:27, no? Sinabi diyan, sapagkat di mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nagtitiis mo ng banal ay makakita ng kabulukan. Yung sinasabi ni David na dahil dito nagalak ang aking puso, natuwa ang aking dila, sabi niya ho yan. Pagkat sinasabi ni David tungkol kay Jesus, nakita ko lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya sa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Si Kristo po yan, no? Nung naupong sa kanan niya yung the root and offspring of David. Dahil dito nagalak ang aking puso, natuwa ang aking dila, nakahula na po lahat yan, no? Kaya basahin natin sa awit 16, 8-10, yung hula na yan ni David sa Acts 2. Awit 16, 8-10, no? Awit 16, 8-10. Akin nilagay na lagi sa Panginoon sa harap ko, sapagkat kung sina sa aking kanan, hindi ako makikilos. Ayan na, kahit aking puso mas nagagala, ang aking kaluluwa nagagala, akin naman katoy tatang tiwasay, sapagkat di mo iiwan ang kaluluwa sa Sheol, hindi mo nariisin ang banal ng aking nakabulukan. O, sa inyo, yan yung nakasulat sa Acts 2, no? Na sinasabi ho ni David na lagi niyang kapiling ang Diyos, no? So, total, nagsitakbo naman na po sila. At hindi kinaya yung tanong, alam na this, no? So, mga Muslim, huwag kayo nagpapaniwala sa sabi-sabi. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Dahil ang Quran yung sinaulo lang, nung sinunog ni Uthman, pinatawag lahat nung nakasaulo. Yung nasa ulo nung mga nakasaulo, yung mali din. Sa palagay nyo kaya maitatama yun nung nakasaulo ng mali. Siyempre, nung nabuo yung Quran nyo, tinawag yung mga nakasaulo, mali din yung lalabas. Kasi nga, pinasunog ni Uthman, tinawag yung nakasaulo, yun din yung nasa ulo nila yung mali. Kaya nung sinulat, mali pa din. Ang saya, di ba? Wala naman yung buti sana kung tama nangyari, hindi raw original yan. Abay, patawarin si Ali, ano? Balik daw kayo sa Arabic, hindi raw original lahat yan. At niloko nyo yung tao, 632 AD hanggang 2025. Naglabas kayo ng Quran na may English, Maranaw, ibang wika.
Pinagtiyagaan ng tao ng ilang libong taon, ilang daan taong inaaral nila. Mali pala. Ay nako, tawarin ko yun. Okay? So, ina-end ko na yung aking live, ano? At, meron bang awit 30, awit 330 yata yun eh. Awit 3, awit 33. Ayan, parang yun. May sumusulpot sa utak ko eh. Awit 33 yata, ang masabi. Panginoon, yung sinampang aking kalwa mo sa Siyol, yung iniyata kong buhay, pag kong bumaba sa ukay. Hindi siya mabubulok, pero mamamatay. Kasi sa Janto ngayon, ibain yung templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Janto 19 to 22. So, Jesus sa kanila sinabi, ibain yung templong ito at itatayo sa tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong pinagtayo ang templong ito ni Solomon, itatayo mo sa tatlong araw. Natapat sinasabi ni Kristo, hindi yung templo ni Solomon, kundi yung templo ng kanyang katawan. Siya pala yung pinapapatay niya, nagtatayo niya. Kaya naman, malinaw na yan, mga Muslim, sa 22, na magbangon na maguli nga siya sa patay. Naalala na rin malaga na sinabi niya na ito. Sinabi ni Kristo, babangon siya. Babangon ako, dudurugin kita, Ali Javier. Sabi niya, ayan, durog. Ano? Hiyak. Kaya nga sabi dyan, na magbangon na maguli siya sa mga patay, naalala ka niya malaga na sinalitan niya. Yun. At nagsimpalitaya sila sa kasulatan, sa mga hulat salitang sinabi ni Jesus na inyong mamamatay yung kordero at babangon sa ikatlong araw. No? Yun yung mga kasulatan ni Moises. Yan yung nasa Lucas 24, 44 to 45. No? Na ito yung sinasabi ko sa inyo, kasama nyo pa ako na dapat matupad sa akin ang mga bagay na sulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, mga propeta at awit. Sa buong Old Testament na po siya. Kautusan ni Moses na Torah, mga propeta, yung 12 prophet na author ng OT, at sa mga awit ni Solomon, awit ni David. Tinupad niya po lahat yan at nabuksan ang kanilang pag-iisip at napag-unawa nila yung mga hula na yun, na ginanap lang ni Kristo. No? Ang ganda nga po ng Bible, millisecond lang ng buhay ni Kristo ginanap yan. Sinasabi niya na magaganap sa OT. Wala, Diyos ko, ba't mo pinabayaan? Yun na nakasulat. Alam sabihin niya, sarili ko. Nagkatuwang tao may Diyos eh. Gustong mamatay ng Diyos. Nasa Pilipos 2 yun. Kahit siya Diyos, hindi siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos. Halip binitawan niya karapatan niyang maging Diyos na yun at namuhay na siyang alipin hanggang may pa ako sa krus. Pinatunayan naman niya ng Isaiah 9:6 to 7. Ano? Ay, sabi rin sa Isaiah 9:6 to 7 ay ang sabi doon ay sa ating pinanganak isang sanggol at sa ating binigay isang anak na lalaki. Mamamahala sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan ay tatawagin ka mga tagapayo. Makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Tatawagin yung pangalan. Hindi binigay niya yung pangalan. Yun yung Jesus. Dahil nakalagay ho dyan, gaganapin yun ng buong sikap sa ilalim. Ayan, nakalagay sa dulo. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo na si Jesu Kristo. No?